Warrant of arrest ni Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla, dating Senator Nancy Binay at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na inaasahang mailalabas bago o mismong sa December 15 ang mga warrant of arrest laban sa ilang matataas na opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Sa isang panayam, inisa-isa ni Rimulya ang manasabing pangalan na mabibigyan nila ng warrant of arrest at sinabi ni Rimulya na kabilang sa maaring masampahan ng warrant ay sina Zaldico at ilang kasalukuyan at dating senador gaya ni Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kasama rin daw sa mabibigyan nila ng warrant of arrest sina dating Senate President Chis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Pagsisimula ni Rimulya, napirmahan na ni Yusek Roberto Bernardo yung kanyang affidavit, kaya yung mga nabanggit doon, si Bong Revilla, Nancy Binay, Joel Villanueva, sa affidavit ni Henry Alcantara, Jinggoy Estrada, yun ang mabinanggit talaga. Si Sunny Angara ay bagong pasok lang, iimbestigahan pa namin. At saka si Grace po, iimbestigahan din natin, pahabol pa niya. Ani Rimulya, wala raw silang aatrasan sa mga nabanggit na individual, kahit pa personal niyang kakilala ang ilan sa manasasangkot, na ang karamihay naging kaibigan niya. Tungkulin daw niya ang ipatupad kung ano ang hinihingi ng batas. Trabaho ko to, kahit kaibigan ko pa sila, kailangan kong gawin ang nararapat. Ayon pa kay Rimulya, mayroon na rin daw kaso laban kay Ko at tiyak na mabibigyan din daw ito ng warrant of arrest sa darating na Disyembre kasama ng iba pang mga nabanggit. Si Zaldico ay mayroon na itong kaso. Tingin ko magkaka-warrant na yan by December 15. Baka may warrant na yung mga yan December 16 kapag tama ang calendar namin. Pagtitiyak niya. Paalala ni Rimulya, huwag na raw magtago ang manasabing individual sa panahon ng magpadala sila ng warrant of arrest. Sa katunayan daw, binabantayan na umano nila ang mga nabanggit niyang individual ngayon pa lang. Huwag na silang magtago, pero binabantayan na namin ngayon. We are watching them already. Pagtatapos pa niya. Sino-sino ba yung mga makakasuhan na malalaking isda bago magpasko? At most likely, maghihimas ng rehas. Yung napirmahan na ni Yusek Bernardo yung kanyang affidavit eh. Kaya yung mga nabanggit doon, Bong Revilla, Nancy Binay, Joel Villanueva. Hindi, Joel Villanueva kay Henry Alcantara, Jinggoy Estrada. Meron po pa. Yun ang mga binanggit talaga. Si Sunny Angara, bagong pasok lang, imbestigahan pa namin. Eh si Grace po? Tsaka si Grace po, imbestigahan din natin. Hindi naman wala tayong atrasan dyan. Kasi ang kinakailangan nito, Christian, huwag ka na mamimili. Kung sinong dalhin ng ebidensya, ilatag natin sa harap ng husgado. Yun lang yun, di ba? Okay, so lilawin ko lang, no? Ito yung mga kakasuhan nyo na. Mga kaibigan ko yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to eh. Hiningi ko tong trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Opo, linawin ko lang sir, para dun sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon sina Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Oh. Okay, bago magpasko. Saldico. Ito of course, yung meron isang kaso eh. Okay. So bago magpasko, hinog na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkaka-warrant na yan by December 15. Baka may warrant na yung mga yan. December 16. So pag ganun, tama yung calendar namin. Okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na maa-aresto ito mga ito bago magpasko? Wag na sila magtatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. Meron na kaming tumitik-tik na kami. Tsaka lahat sila naka-alarm na. Okay. Ito pong si Chis Escudero. Ayun, kasama pala siya. Nakalimutan kong banggitin. Chis Escudero, si Maynard Ngu. Di ba? Special envoy. Kasama yan. So, ulitin ko lang bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely, magiging subject ng arrest warrant, Chis Escudero, Maynard Ngu, Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay, at saka Jinggoy Estrada. Tama pa? And Zaldico, syempre, Zaldico. May mga congressman kaming inaayos pa namin. Dinidevelop pa namin yung mga theory kasi nga ito, conflict of interest. Hindi lang siya non-bailable, pero mabigat na kaso rin to, Christian.
Kasi pag hanapan namin ng malversation yan, non-bailable din. Opo. Ilang mga congressman yung most likely makakasuhan nyo rin before Christmas? Mahigit 20 yan, mahigit. Mahigit 20 sa simula pa lang. More than 20. Nilalatag namin lahat ng pwede. Oo. Okay. Yung kay in the meantime, mga DPWH officials kasama. Yung mga incorporator ng SunWest. Mga incorporator ng mga kumpanya na bumapel sa prohibited transactions. Tatamaan yan. Sino yung mga contractors, yung mga diskaya, lahat to kasama? Ang diskaya, magkakaroon na rin ng kaso yan. By that time, meron na rin. Hinog na rin. Kasi nag-PI na kami ngayon sa diskaya. How about itong sa DBM, no? Itong si Secretary Pangandaman. May dawit po ba? Iniimbestigahan na natin. Sinimulan na namin yan. Mula nung nakita ko yung statement ni Bernardo nung Biyernes, sinimulan na namin ang proseso. Okay. So, yung mga under investigation, si Martin Romualdez, Sonny Angara, Grace Poe. So, kasama si Mark Villar dahil dinawit din po siya ni Yusek. Mark Villar, kasama siya. Dito kay Yusek Bernardo, kasi finally, nagsalita na siya. Di ba nung first time nagsalita siya nung nandun siya sa Senado, katabi ninyo, tingi-tingi, di ba? Tapos nung bumalik sa Senado, si Jinggoy hindi pa rin binabanggit. Pero ito finally, binanggit si Jinggoy. So mukha ba mas credible na yung testimony ngayon, yung binabanggit? Mas credible na yan kasi may nakikita akong errors. Pero I would rather leave them as errors than correct everything as a perfect rendition of things. Kasi many of them are recollection by memory. Marami siya, wala naman notes sa pinagbabasihan by memory. So itong si Mark Villar, kasama sa inimbestigahan dahil binanggit po niya, no? Kasama yan. Kaya lang yung kay Mark Villar was a general statement about kickbacks at 5% of the totality of the budget of the DPWH in projects. Kaya mas mahirap i-prove yun. Kukunin mo pa yung pattern. Marami ka pang kukunin na harder to prove. But we will investigate. Pero alam mo naman, Christian, we do not necessarily have to file malversation cases or graft cases. We can file other cases as conflict of interest cases. So pati si Secretary Bunuan dahil binanggit niya. Yes, kasama si Secretary Bunuan. Marami yan, Christian, marami na yan. Mahigit 30 na, baka 40 na yan. Kasama yung mga official ng mga kumpanya. Okay. Yung kay Mark Villar kasi iniisip ko, parang dinaplisan lang siya ni Yusek Bernardo. Para mas maganda yata pigain siya. Kasi parang ang labo naman na wala siyang kinalaman bilang secretary. Pero ano ngayon, meron sinabi kong may task force ako sa Villar. Gumagalaw na yun. Nga pala. Sige sir, inikutan na nila. Umikot na sila ng Las Piñas hanggang Cavite. Inikutan na nila. Hindi kami tumitigil, Christian. I have very good people in the Ombudsman's office. At marami sa kanila are just happy na gumagalaw na sila ngayon. They're just very happy. Actually, marami yan nagpapadala sa akin na messages din po na sinasabi, finally, buti tinututukan na itong mga Villar. So ito naman, how likely na makakasuhan itong mga Villar? At ano ba yung tinitina yung posible kaso sa kanila? Napakataas na yan. Pero yung conflict of interest lang. Civil forfeiture. Maraming pwedeng gawing bagay dyan. Kasi in the words of the person investigating, na veterano na sa Ombudsman's office, kinilabutan daw siya nung nakita niya yung dinaanan niya mga lugar. Bakit daw po? Kasi hindi siya nakahanap ng ganung kamassive na gawain na related to graft and corruption. The most massive that she has ever seen. Yun ang sabi niya sa akin. Can you elaborate on the nature of that? Yung massive corruption na nakita niya? Yung may mga roads kasing ginawa talaga to benefit their properties. May mga river wall na ginawa to benefit their properties. Yung mga roads na ginawa from their one property to the other. Mga mga talagang yung original na paratang pa ni Lito Banayo nila Ping Lacson nung 2010. Yung pa rin. Yung talaga, napatunayan dito, tuloy-tuloy pala yan, hindi pala tumigil. Okay. Basically, ito po yan, di ba? Ginagamit yung government funds, government budget, government money, resources to build roads. Pati office. Pati office. To benefit their own development, their own projects. Yes. Hindi lang, that's a very simple way to say it. But it's more complicated than that. Kasi pati Bangko Sentral, pinasok nila. Pati yung mga may conflicted na sila, pinasok nila. Kahit na yung di ba? Yung OGCC may investigasyon na rin tungkol sa prime water.
Yun, pinasok din nila. Ang dami nilang pinasok talaga negosyo. Everywhere. And even in Cavite itself, marami talagang, baka dito lang kami magkasundo ni Kiko Barsaga, kasi alam ko yung prime water, galit siya. Ito, gusto kong tanongin din po kay Ombudsman. Meron ba kayong nararamdaman na, of course, meron kayong sense of urgency, pero describe that sense of urgency. Kasi meron kayong fixed term. Pero given this political upheaval, kunwari matanggal si Bongbong Marcos, baka kung pumalit yung mga Duterte, baka ipa-impeach kayo. So medyo yung window of opportunity ninyo to push for these cases, hindi ganun kalaki. It's a possibility, sinasabi mo, no? Pero ito yan Kinausap ko yung Korte Suprema, sabi ko, bakit pa pinapapiyansa pa natin yung mga tao na na-convict na? Di ba dapat ikulong na natin lahat yan? Di ba, nakapiyansa pa marami Na-convict na sila, dahil naka-appeal, nakapiyansa. Yun, pinag-iisipan ngayon ng Korte Suprema yan. Kasi nga, grave, mga grave felony yan. Tsaka graft and corruption, estado nakataya dyan. Dapat dyan, walang no holidays, di ba? Dapat dyan, lahat talaga panagutin ka agad. Tsaka talagang ikulong na hanggang ma-acquit. Yeah. Kung ma-acquit pa ng Korte Suprema. Kasi ginawa ng dahilan yan Parang parang laro ng mayayaman yan. Yung mga kayang magpiyansa, piyansa. Ika po, yung window of opportunity, hindi ganun kalawak. Marami talaga makukulong dyan. Kasi nga, lalo na, pag ang Korte Suprema, ay katiga na yung aking pananaw, na dapat, lahat na makonvict, hayaan na nila makulong, wag na nilang bibigyan ng piyansa. Kasi nga, on appeal, bila piyansa pa, grave felonies yan Yung kasalanan sa taong bayan yan. Sabay, pakakawalan mo dahil kaya magpiyansa. Mali na yun. Ano po naging tugon ng Korte Suprema? Sila, very interested sila. Hindi pa sila nagsasalita ng patapos. Siyempre, very conservative naman ang Korte Suprema kausapin. Hindi naman sila padalos-dalos. Siguro, I'm more impulsive than them in terms of my passion to get things done. Dito sa mga malalaking pangalan na binanggit ninyo, ng mga na balak nyong kasuhan at saka inimbestigahan sa ngayon, may mga lumapit ba sa inyo? Nagpadala ng feelers? Medyo nagtatanong, baka pwede naman Pero ako quite Christian kasi nga, mga kilala ko to Mga kilala precisely. ko to nung araw pa. Iba nakasama ko, iba kakampi ko sa politika. Pero pwede ko bang talikuran yung hiningi kong tungkulin sa bayan? Hiningi ko to hiningi ko, nanumpa ako dito sa tungkulin na to Very awkward Christian. Kaya sa akin, just look ahead. Just go right ahead dahil yan ang hinihingi ng ating mga taong bayan na iayos ang ating bansa. And in my own small way as ombudsman, it's actually a very powerful office. Pero we will do everything that we can within our power to make people accountable. Sigurado yan, Christian. Pero dito sa biggest fish dito, definitely, si President Marcos, will you actively pursue the allegation by Zaldico against him? Alam mo yan, it's a matter of evidence, number one. Number two, what we can do is actually just conduct an investigation and proceed to submit any evidence to Congress for purposes of impeachment. Impeachment, yes. Pero para ako mag-prosecute, wala po yan sa Constitution. Meron po tayong immunity from suit habang nakaupo ang Pangulo. Pero pwede ho natin ilatag ang ebidensya papunta po sa Kongreso kung magpa-pursue sila ng impeachment. Bibigyan po natin sila ng basihan kung meron tayong nakuha sa investigasyon. How about dito sa Vice President? Kasi ang nakakalimutan din dito sa current narrative na pinapalabas, para bang napakalinis, busilak. Walang bakit ng Vice President. Ito kay Vice President kasi, naka-archive ang kaso niyan. In-archive yan ng Supreme Court. Ibig sabihin ng in-archive, it can be unarchived. So all we have to do is look at the evidence presented against her, evaluate it, and suggest to Congress either one, initiate impeachment proceedings, or number two, proceed with the impeachment by telling the Senate to unarchive the archive case against Sara Duterte. There's the only two options. Pero yun nga po, di ba may isang school of thought na baka naman hindi dapat mag-enjoy ng immunity from suit ang Vice President at Presidente lang?
Yun nga yun. It's a school of thought. Pero as it is right now, we will study that possibility also. Pero alam mo yan, you're telegraphing everything pagka ganyan. You might be asking more than you wish for. Kaya tayo, conservative tayo in that sense. Pero possible yan. We will look at the theory of immunity from suit from the academic point of view that the Supreme Court can respect if push comes to shove. Okay. Balikan ko lang po ng konti itong yung political upheaval or tension na nakikita natin ngayon. May mga nagpo-push po kasi ng resign all. Anong tingin niyo doon? It is an option left to us pag na-paralyze masyado ang bansa. It's an option left to us if all the democratic processes designed in the Constitution do not work. But we do not want to go into adventurism. Gusto natin, democratic process pa rin ang matira. But that is an option left, actually, to the military, kung tutuusin mo. Tsaka, civil society. Yung pinagre-resign lang si Bongbong Marcos. It will not solve anything. It will not solve anything. Kasi nga, ano tayo, durug na tayo, dahil hati-hati na yung bansa eh. It will not solve anything. It's just a political move of those who will benefit, kung titingnan mo. If you're really thinking of the country, ang kailangan mo, reboot. Diba? But how do you Hindi change heads lang. Hindi change heads. Dapat yung reboot talaga. Kung talagang yan ang iniisip natin. Ang problema, sir, sa reboot, how would that look? Military junta, revolutionary government. Yun nga yung danger nga, kaya ayaw natin dumating sa puntong yun. Nakakatakot din po, diba? Ha? Nakakatakot din po. Nakakatakot yan, kasi adventurous yan. Tsaka hindi mo masasabi yun. Baka masarapan sa puter, hindi nabitawan. But the world right now does not like juntas eh. It disdains that. And sayang naman yung bansa natin kung iiwan natin doon. It has to be something measured. And the response to this has to be measured just to preserve the gains of our country from the past para naman maging stable tayo economically so people can go to work and be productive. Yun lang hinihingi natin dito. And of course, matigil na yung corruption. Matigil na yung ganyang level ng corruption na talagang kahindik-hindik na. Sobra na. Si Ombudsman Boying Rimulya, matindi ang mga sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kahit pa 10 milyon ang magraling sa Iglesia ni Cristo, kahit pa daw 10 milyon yan ang mamobilize ng Iglesia ni Cristo sa rally nila, hindi raw niyan kayang pigilan ang determinasyon niya na kasuhan ang mga dapat kasuhan at ma-issuehan na ng arrest warrants ang mga dapat makasuhan. Ganon katindi yung mga bitaw ni Ombudsman Boying. Ganon ha. Kahit pa daw gaano karami ang umattend sa rally ng iglesia, 10 million pa yan, yung mga pinangalanan na mga sangkot sa mga anomalya sa flood control, mga matataas na officials yan, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, pati yung mga dating senador, si Bong Revilla, si Nancy Binay, pati si Mark Villardaw, pag-aaralan na yan. Pero ang sigurado na, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, itong sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, pati daw yung yung Maynard Go, yung mga binanggit ni dating DPWH Yusek Bernardo. Ano yan? Yang mga yan, ano na yan? Kahit pa anong gawin ng Iglesia ni Cristo, malaking rally pa man yan, dahil sabi ni Ombudsman Boying, trabaho niya bilang ombudsman, nakasuhan ang mga yan. Siya ang nag-apply sa trabaho na yan ayon sa kanya. Kaya gagawin niya yung dapat niyang gawin. Kasi ginusto niya yung trabaho na yan eh. Kaya gagawin niya daw yan kung anong tama, kung anong dapat para sa bayan. At ito ang matindi mga kabunyog, mga kababayan. Ito ang matindi. Nag-set siya ng sarili niyang deadline
bago ang December 15 o kaya December 15 ayon sa kanya, sigurado na, sigurado, kumpirmado ni Ombudsman Boying Rimulya. By December 15, may warrants of arrest na kina Cheese, Jinggoy, Joel Villanueva, Bong Revilla, Nancy Binay, pati yung bagman ni Cheese Escudero na si Maynard Ngo. Yan. Yung mga ano na, may mga malilinaw ng mga ebidensya, testigo. Pati syempre sila Diskaya, pati sila Bryce Hernandez, kahit naman na-admit provisionally sa Witness Protection Program sila Bryce Hernandez, kakasuhan pa rin sila. Kaya, at ang sinabi mismo ni Ombudsman Boying, by December 15. ganun kasigurado, ano? Ganun kasigurado. Kasi, next week daw, ipafile na yung mga kaso sa Sandigan Bayan. Next week. So, kung maipafile nga naman yan next week, hindi aabutin ang December 15, maglalabas na ang Sandigan Bayan ng mga warrants of arrest. At kung malversation man ang ikaso, basta't malaki ang amount, no bail yan. Kung plunder din, no bail. Bakit kasi minsan hindi plunder ang kinakaso? Malversation. Kasi mas madaling i-prove ang malversation. Ang elements ng crime ng malversation, mas madaling i-prove. Kumbaga, doon kasi sa nangyari sa mga kaso nila Revilla, nila Jinggoy Estrada, nila Enrile, doon sa mga plunder cases nila nagkaroon ng mga jurisprudence. Ibig sabihin, ang mga desisyon sa mga kaso nila, na-acquit si Revilla, na-acquit si Jinggoy, na-acquit si Enrile. So, kung gagamitin mo ang plunder, masyado nang mahina ang laban sa plunder. Kasi yung mga desisyon sa mga cases na yon, yung mga PDEF cases nila Revilla, nila Jinggoy Estrada at saka ni Enrile, yung jurisprudence hindi na pabor sa pag-prosecute ng plunder. Masyado nang mahirap i-convict ang akusado sa plunder. Pero kung malversation, basta't mataas yung amount, non-bailable pa rin naman yan eh. Non-bailable. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sinigurado na ni Ombudsman Boying, ipafile na nila ang kaso next week. At matapos nilang ma-file ang kaso next week, lalabas na ang mga warrants of arrest. Sa mga senador na yan. Kaya siguro makakaano tayo. Ano kaya, Imaginein nyo yun? Sabay-sabay nalalabas ang mga arrest warrants ng mga yan. Tapos, ano ba kaagad yan? Sabay-sabay halos na i-execute i-implement ang pag-arrest sa mga yan. Matindi yan. Mainit talaga ang ating bago magpasko, mainit ang politika natin bago ang Kapaskuhan. Medyo mabigat. Ang daming aarestuhin. Si Bato plus itong mga senador at mga makakasuhan dito sa anomalya sa flood control. Grabe. Talagang mabigat itong mga nangyayaring ito. Kaya siguro pinipigilan ng iglesia sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng rally nila. Kasi mga kaibigan ng Iglesia ni Cristo, sila Cheese Escudero, sila Joel Villanueva, sila Jinggoy Estrada, mga yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya siguro pinipilit nilang mapigilan pa yung paglabas ng arrest warrants sa pamamagitan ng rallying ito na 3 araw, ma-pressure ang mga ahensya ng gobyerno na wag ituloy-tuloy yung mga planong kasuhan. Sila Jinggoy, sila Cheese, sila Joel Villanueva. Pero anong sabi nga ni Ombudsman Boying, hindi. Kahit pa 10 million daw ang mag-rally na Iglesia ni Cristo, hindi mapipigilan ang pag-file ng kaso at hindi mapipigilan ang paglabas ng warrants of arrest sa kanila. Aarestuhin sila bago mag-December 15. Yan yung sinasabi ni Ombudsman Boying.
Kaya mabigat ito. Sa bagay, sa part siguro ni Ombudsman Boying, pangalawang buhay niya na kasi yan eh. Kumbaga, grabe yung pinagdaanan niya. Na bypass yata siya, bypass operation. Tapos nagkasakit pa daw pala siya ng leukemia. Kaya, kumbaga itong ano niya ngayon, itong buhay niya ngayon, parang ang gagawin niya para daw sa bayan eh. Pagsukli niya sa Panginoon, sa binigay sa kanyang pangalawang tuloy-tuloy pang buhay. Kasi kung daw, ang hirap ng pinagdaanan niya. So ngayon, parang ang gagawin niya para sa bayan na. Para sa bayan na. Sinabi rin ni Boying Rimulya, mahirap din sa part niya kasi mga nakasama niya raw yan. O kumbaga, naka-engage niya yan, yung mga yan. O nga naman, naging siyang congressman eh. Ay marami dyan mga congressman. Sila Joel Villanueva, naging congressman. Sila Chis Escudero. So sabi niya, nagsama sila niyan. Kaya medyo mabigat daw sa kanya. Pero dahil trabaho niya, gagawin niya. Yan. Saludo rin tayo dito kay Boying Rimulya. Sana hindi siya magbago. Pangalawa, sana lahat niya talaga panagutin. Kahit naman alyado ng Marcos o ng administrasyon. Basta't may kasalanan sa anomalya, sa flood control, dapat managot, dapat kasuhan. Sana. Pero maganda ito dahil talagang sinabi niya na by December 15, may arrest warrants na nalalabas. Ayun, abangan natin, mga kabunyog, mga kabayan. Ito naman ngayon, sa loob ng Malacanang, mainit na balita ngayon, tinanggap na ng Malacanang o ni PBBM ang resignations nila Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Yung nakikita niyo po diyan sa picture, sila yan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin yung nasa kaliwa at yung sa kanan naman si DBM, Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Ngayon, nag-resign ba sila o sinibak? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, dinadaan na lang yan sa mga courtesy resignations. Kunwari, nagre-resign. Pero, alam na nilang sisibakin sila. Matagal na ito. Naalala nyo ako, sa mga talakayan ko, sinabi ko ito, hindi dapat palampasin ni PBBM si Bersamin at saka si Amina Pangandaman kasi may pananagutan din sila dyan. Ayan, at least, tinanggal na. Si Amina Pangandaman, sa tingin ko, magaling sana, mabait. Magaling, professional. Kaya lang, ang problema kasi, nadawit sa flood control eh. Nadawit sa anomalya sa flood control, mga kabunyog. Kaya, itong itong issue na ito sa flood control, grabe talaga ang tatamaan nito. Naalala niyo yung mga komentaryo ko sa aking mga talakayan? Sabi ko, imposible naman na si PBBM ay presidente, hindi mo makita yung mga insertions. Di ba? Naalala niyo yung ganyan mga comment ko? Sa akin siguro, sa mga nakakakilala sa akin, sa ka-regular na mga viewers ko. Alam nyo, di ba? Ang comment ko? Ano ang comment ko kay dito sa dalawang ito? Sabi ko, yung mga insertions nila Saldico, hindi pwedeng hindi malaman ng presidente yon. Bakit? Wala daw staff ang presidente sa ganyan. Ano daw yan? Ilang pung libo? 35,000 pages daw ba yan? Ganyan. Sabi ko, ang buong Department of Budget and Management, yung buong opisina na yan, ang trabaho niyan sa budget. At sino ang head niyan? Yan, si Amina Pangandaman. O paano siya nalusutan? Siya ang trabaho niya, siya yung magpiprepare ng maayos na budget. Hindi naman kaya ng presidente. Alangan naman presidente ang magpiprepare ng budget. Sa ngalan ng presidente, DBM ang nagpiprepare ng budget. Bakit nasingitan yung budget na yon? Actually,
kung hindi pumutok yung kung hindi pumutok yung mga anomalya sa flood control, lusot din sana na naman, 'di ba? Ang daming binawas sa budget ng DPWH ngayong taon. Yung ngayong taon, ang sinubmit ng DBM, ang sinubmit ng Department of Budget and Management na budget ng DPWH, parang 800 billion. 800 billion. Ngayon, marami doon sa 800 billion na yon, almost mga 260 billion, ay mga flood control na may anomalya. Bakit nakalusot yun kay Amina Pangandaman bilang secretary ng DBM? Kung hindi pa pumutok yung flood control, ngayon, tinapyas na yon. Inalis na yon, mga 260 billion yun. Yun. Kaya, pero hindi lang naman yan yung dahilan. Hindi lang yun yung dahilan. Bakit si Bersamin at saka si Amina Pangandaman ay out of delikadesa? Siyempre, out of delikadesa. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, nag-press con ngayon. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, breaking news. Tingnan natin ang balita. Ayan. Breaking news. PhilippineStar.com. Breaking. President Bongbong Marcos accepted the resignations of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandaman. Palace Press Officer Claire Castro said. She said they tendered their resignation out of delicadeza, citing claims that tagged their departments in the flood control corruption scandal. Yan Yan yung dahilan. Nadawit yung kanilang mga departamento sa anomalya sa flood control. Kaya nga ang title ko sibak na sina Bersamin at Pangandaman dahil sa anomalya sa flood control. Sibak. Bakit sibak? Ay yung mga pag-tender ng resignation, ano lang yon? Pinadaan lang sa mga resignation. Pero, talaga namang sisibakin na. Ano yan, mga kabunyog? Kumbaga, paano sila sa mga hindi nakasubaybay nito, ganito yan. Ano ang involvement ni Pangandaman at saka ni Bersamin? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pag-appear niya sa Senado noong Senate Blue Ribbon noong September 25, 2025, dinawit niya si Bersamin. Ano ang sabi ni Bernardo? Mayroon sa kanyang kumausap na si Undersecretary Ulaybar. Si Undersecretary Ulaybar lumapit sa kanya, sinabi sa kanya na siya ay napag-utusan ng Office of the Executive Secretary. Ano ang sabi sa kanya ni Yusek Ulaybar? Mayroong 2.8 billion pesos na pondo na available. Gawan daw ni Yusek Bernardo ng mga lista ng mga projects kung saan pwede. Basta ang kickback ng Office of the Executive Secretary ay 15%. Yun ang usapan. Ngayon, ang ginawa naman ni DPWH Yusek Bernardo, nag-prepare siya ng lista. Binigay niya dun kay Yusek Ulaybar. Binigay niya. Si Yusek Ulaybar naman, inasikaso na yon. Automatic. Hindi man lang tumagal. Nag-release ang Department of Budget and Management ng SARO. Sa mga kontraktor, mga kabunyog, mga kababayan, pag sinabing SARO, ibig sabihin mayroon ng pondo. Ganon kabilis. Ngayon, na ano yung project? Ang ginawa naman ni Bernardo, binigay niya yung project sa Bulacan. Flood control na naman. Tapos, binigay niya yung kickback na 15% kay Ulaybar. O, di syempre, para kanino yon? Para sa Office of the Executive Secretary. Sino ang Executive Secretary? Si Bersamin. Ngayon, mga kabunyog, sa susunod kasing investigasyon, hindi na pwedeng hindi imbestigahan si Bersamin, si Amina Pangandaman, at saka si Ulaybar. Bakit? Panggit sila Alangan namang hindi mo sila imbestigahan. Hindi ipatawag ng ICI, hindi ipatawag ng Senado, ipatawag sila.
Ha? Kaya di ba naaalala nyo yung comment ko nang lumabas yan? Sabi ko, hindi pwedeng palampasin to. Hindi pwedeng palampasin. O, buti na lang, ano na ngayon? So, bakit naman si Amina Pangandaman? Unang-una, sino ang nag-release ng 2.8 billion? Hindi naman yan marirelease nang hindi alam ng DBM Secretary, 2.8 billion. DBM Secretary ang nag-release noon. Sino ang nag-release? Sino ang kausap? Yung si Yusek Ulaybar nga. Si Yusek Ulaybar, matagal ng staff nung panahon pa, magkasama na sila ni Amina Pangandaman. Si Amina Pangandaman kasi, dati matagal na to na technocrat ito, magaling na talaga ito. Kasama niya yun si Yusek Ulaybar. Ngayon, si Angara, Secretary Angara, nang maging nang maging DepEd Secretary, kinuha niya si Ulaybar. Kaya si Ulaybar ngayon, Yusek ng DepEd ni Angara. Actually, nung nakipag-usap si Ulaybar kay dating DPWH Yusek Bernardo, ang posisyon ni Ulaybar ay DepEd Yusek. DepEd Yusek. Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Pero magkakilala na si Ulaybar at si Bernardo. Ano na sila? Kumbaga may tiwalaan na sa isa't isa. At saka alam na ni Ulaybar na pag mga racket, pag mga modus operandi sa mga projects ng DPWH at may kickback, ayon, si Bernardo na yan, kilala na. Kaya nga, ang ginawa ni Ulaybar, nang malaman niyang mayroong 2.8 billion galing sa Office of the Executive Secretary, ang ginawa niya, kinausap niya kaagad si Bernardo. So, nag-usap si Ulaybar, si Yusek Ulaybar, si Bernardo. Ngayon, si Bernardo naman, alam niya na malakas sa Malacanang si Yusek Ulaybar, kaagad-agad, prepare niya yung lista ng mga projects, binigay niya kay Ulaybar. Ngayon, nang magawa na yung list ng mga projects, pinunduhan na ngayon. Sino ang nagpundo? DBM. DBM. Alam nyo kung saan galing yung 2.8 billion? Sige nga, pahulaan ko sa aking mga viewers. Saan galing yung 2.8 billion? Saan galing yung 2.8 billion? Mga kabunyog, mga kababayan. Anong pundo ang pinanggalingan? Anong pundo ang pinanggalingan? Para lang kung alam nyo yan. Na-discuss ko na yan noon. Anong pundo ang pinanggalingan ng 2.8 billion? Sige nga, tingnan ko nga kung masagot ka agad. Wala pang sumasagot. Nasagot ka agad ni Elmonggi. Unprogrammed funds. Unprogrammed funds. Tama si Erwin Varela. Yun. Kaya tayo nagsasabi na yung unprogrammed funds na yan ay source ng korupsyon. Ang kadalasan kasing justification ng unprogrammed funds, pagkukunan daw ng presidente kapag may kalamidad. Pero ang nangyari sa unprogrammed funds, ginagamit sa mga infrastructure tulad ng flood control. Ngayon, anong nangyari dyan sa unprogrammed funds na Ibig sabihin, dapat presidente ang nagde-decide ng release ng unprogrammed funds. Bakit nakapag-release ng 2.8 billion ang DBM, nasabi ay nilakad ng Office of the Executive Secretary at inutusan itong si Ulaybar na kausapin si Bernardo? Na-implement yung project nakapagbigay nga ng 15% si Bernardo yan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni John D. Vlog, sana wala na yung unprogrammed funds. Kaya nga diba ako, yung mga comments ko, sabi ko, dapat alisin ni PBBM ang unprogrammed funds para naman ipakita niya na honest siya sa paglaban sa korupsyon. Hindi tinanggal ang program funds ngayon. Hindi, mayroon pa rin. Alam nyo kung magkano ang program funds na pinagkukunan ng presidente ng Malacanang nung 2000, anong taon yan? Nung 2023, 2023 ba? Yes. 2023, 800 billion ang program funds. Noong 2024, 2007, ay 700 billion. Ganun kalaki.
sabi nito ni Hinubibo Nabalta, ano naman yan sinasabi mo? Ayun, ini-explain ko na nga. Diyan nasangkot si Amina Pangandaman at saka si Bersamin. Ngayon, dahil napangalanan sila at nasangkot sila, iimbestigahan na sila, obligado na silang mag-resign. Kaya, dinaan na ngayon sa courtesy resignation. Kumbaga, nag-tender na sila ng resignation. Unang-una, hindi kasi pwedeng hindi sila imbestigahan kasi nadawit nabanggit. Kaya ito na yun, sa mga hindi nakasubaybay, breaking, President Bongbong Marcos accepted the resignations of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandaman. Palace Press Secretary Claire Castro said. She said they tendered their resignation out of delicadeza, citing claims that tagged their departments in the flood control corruption scandal. O yan. Kaya ano natin mga kabunyog, mga kababayan? Kaya lang, sabi ni Mickey Rosero, contingency fund dyan pag may mga emergency calamity. Yun ang sabi. Ang problema nga, nagagamit, tingnan nyo yan nangyari dyan, ginamit sa flood control. Ngayon, kumbaga, ang ano dyan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dyan, parang ganito. Ang nangyayari, ewan lang natin parang hindi na nakukontrol ng presidente yung releases ng pondo. Yan yung problema kay PBBM dito sa mga nangyaring to. Yung insertions, hindi niya ba alam yung mga insertions na yon? Kasi ang daming insertions nila Saldico. Kaya nga sabi ni Toby Chanko, ang problema sa presidente, hindi niya alam na yon yung mga insertions. Posible daw na si Romualdez na lang at si Saldico ang nakakalam. Sabi ni Toby Chanko. Kaya nga nagalit daw si PBBM kay Romualdez sa pinsan niya. Sinabihan, ano na kayo ang dami nyo ng pundong hawak ni Saldico. Wala na halos budget ang gobyerno. Wala nang mga pundo sa mga programang, ano yun nakita nyo yun? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Grabe. Pero at least, natutuwa ako na nalulungkot ako kay Amina Pangandaman kasi magaling yan. Pangalawa, tingin ko naman mabuti sana. Kaya lang, alam mo nyo naman, kahit mabuti ka, kahit mahusay ka, magaling ka, kung nadawit ang pangalan mo sa ganito, kasi ganito, paano i-release yung mga pondo na yan? Program funds yan Sino dapat ang nag-a-approve niyan? Dapat presidente. O bakit bakit na-release nang hindi alam ng presidente? O di DBM secretary niya naman ang mananagot niya. DBM. Kaya siguro ito din para kung mag-iisip tayo ng masama, parang may usapan si Bersamin sa kasi Amina Pangandaman bakit? Si Ulaybar, yung Yusek Ulaybar na kausap ni Bernardo ay malapit na kakilala na close kay Amina Pangandaman. Magka-opisina sila, hindi sa DBM, kung saang opisina bago nalipat. Nabasa ko yung background Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nalulungkot tayo sa nangyayaring ito. Masipag si Amina Kaya lang, wala tayong magagawa. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kailangan ipakita talaga ni PBBM yan. Naalala nyo yung mga comment ko niya noon? Sabi ko, dapat kay PBBM, anuhin ito si Amina Pangandaman sa si Bersamin. Kasi mabigat yun Mabigat. Mabigat na issue yan. Alangan namang ang pinapanagot mo lang, senador. Diba? Alangan namang mga senador lang ang panagutin mo. Paano yung, alangan namang DPWH lang. Ay may nababanggit din ng mga officials ng Malacanang Ito na nga si Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Kaya tama lang itong ginawa ng presidente. Ngayon, para naman hindi mapahiya, dinaan sa nagtender ng resignation. Ano yun? Kumbaga, ito mga kabunyog? At least dito, parang ang napapansin ko sa presidente, hindi niya hinihiya ang mga tinatanggal niya. Hindi niya hinihiya. hindi niya hinihiya. Si
si Vic Rodriguez, yung dating executive secretary, yung una. Si Mac din yun eh, kaya lang dinaan lang sa nag-tender ng resignation. Oh. Ganon din si Trixie Cruz Angeles, nag-tender din ng resignation. Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang problema dito, palapit ng palapit sa presidente. Parang ganito. Kung lumabas diyan sa investigasyon na talagang may may probable cause laban kay Bersamin at saka kay Pangandaman, talagang paano 'yun nangyari na hindi alam ng presidente? Ibig sabihin, maraming pagkakataon na ang presidente ay naiikutan ng kanyang mga tulad niya ni Bersamin at saka ni Amina Pangandaman. Mga kabunyog, si Torre, Ilmonggi si Torre, tama. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hindi talaga maiiwasan na si Mackenzie Pangandaman at si Bersamin. Kasi yung susunod na stage ng investigation ay papunta na sa Malacanang. Bakit? Nabanggit nga yan. Masyado kasi tayong na-concentrate sa mga senador. Kay Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy. Pero sa totoo, yung testimonya, yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, nabanggit niya nga na may 2.8 billion na pondo na galing sa Office of the Executive Secretary. Ginawan niya yon ng mga flood control projects at 15% ang kickback doon. Ang nakipag-usap sa kanya, si Yusek Olaybar. Si Yusek Olaybar ay malapit kay Amina Pangandaman. At nung nag-usap sila ni Olaybar, kaagad-agad na-release yung budget. 2.8 billion, nalagyan kaagad ng SARO. Sa mga kontraktor, pag narinig ang SARO, ibig sabihin yan, malakas sa DBM. Diba? Kaya ito mga kabunyog, si Bunuan, pinangalanan na rin si Bunuan at nakakasuhan na rin yan si Bunuan. Si Bunuan kasi DPWH. Ito, Office of the Executive Secretary. Office of the Executive Secretary. Ang malungkot lang dito, ang papalit kay Lucas Bersamin, si Recto. Ay, hindi ako kumbinsido kay Recto. Si Ralph Recto, mga kabunyog. Yun? Hindi ako kumbinsido kay Recto. Siya ang papalit kay Lucas Bersamin. Ay si Recto, rin yan eh. Marami ring kasalanan sa taong bayan, yung mga dagdag na buwis. Para ma-finance yung mga proyekto ng mga politiko, hanap ng pondo si Recto kahit na maghirap ang tao. Yan ang problema kay Recto. Yan ang problema. Pero mukhang ang malakas na ngayon sa inner circle ni PBBM, sila Rimulya, si Recto, yan na yung ngayon parang ang lalakas na niyan sa inner circle ng Malacanang. Recto, tapos ang Rimulya, imagine niyo, dalawang Rimulya ang nasa, hindi na pala, isa lang. Kasi umbuds na pala si Boying, wala na sa gabinete. Pero dapat kay PBBM, ipakita niya ng ang dami nang nangyari na parang naiikutan siya eh. Alam nga naman ang laging depensa niya lang dyan. Hindi ko alam yan. Anong diba? Ang hirap naman na ang laging depensa mo, hindi ko alam yan. O tulad nung insertions ni Saldico. Ang depensa niya, hindi ko alam yung mga insertions na yan. Dapat nga alam mo dahil presidente ka ang dami mong ang dami mong staff, ang dami mong kapangyarihan, ang dami mong personnel. 'Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Anyway, ako at least okay na to na natanggal itong dalawa, pero malungkot nga kay Amina. Malungkot kay Amina. Hindi ako masyado dito kay Lucas Bersamin eh. Kay Amina. Kasi
mahusay, mabait, masipag, napaka-professional. Kaya lang, ang hirap kasing idepensa yan siya. Ha? Ang hirap idepensa niya yan. Kasi, paano na-release yung 2.8 billion? Sino ba ang nagperma nun? Di ba DBM Secretary? Bakit hindi alam ng Presidente? Hindi pinaalam ng DBM Secretary. Galing yun sa unprogram funds eh. Ang may control ng unprogram funds, Presidente eh. Hindi naman Kongreso na eh. Ha? Oh, di ba? Yan, mga kabunyog, mga kababayan. O, sayang nga, J. De La Cruz, ano? Kaya lang wala eh. Dapat din sana talaga, hindi siya pumirma doon. 2.8 billion? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.